Walang ordinaryong Pilipinong nagbabasa ng Twitter. Kaya kita mo, ang galing ng kinuha nilang social media. Ito, mga nakikita namin sa Twitter. Bakla walang Pilipino nagbabasa ng Twitter. Kung ako ang Chinese, bakla hindi ako mag-aaksay ng panahon sa Twitter dahil wala nagbabasa dyan sa Pilipino. Kayo lang na mga kakampink. So, true. Nakaalarma ang na-monitor ng isang grupo ng questionable content online laban sa Pilipinas at sa ulo, partikular sa issue ng West Philippine Sea. Ang mas nakababahala, may epekto ito sa eleksyon ayon sa isang grupo. Ang ating Panata Contrafake, tinutukan ni Mariz Umali. Sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, ibinunyag ng grupong Press One PH ang na-monitor daw nilang umano'y network ng social media account na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa Pilipinas at Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa maliraw na pagtugon ng ating pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Doon sa tweets nila, finiframe nila na ang issue na to ay parang nagiging puppet, no, ang Pilipinas ng US, ng involvement ng Amerika dito. Pinagbibintangan nila na funded daw po yun ng US at nangingialam daw ang Amerika sa ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is to show a narrative na mali ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea, hindi tayo dapat nandoon. Bagamat isa lamang ito, ilang mga issue na Hindi, ang gusto ko nang makita namin, asan ba yung mga tweets una para malaman namin na ganun nga yung sinasabi na hindi dapat nandun ang Pilipinas or mali ang Pilipinas. Kasi nagigets niyo, kailangan muna dapat na sa sinasabi nilang fake news Ano nga yun? Kasi show us first the primary source bago yung secondary source. Nag-gets yung ibig sabihin ng primary source and secondary source. Primary source, dito sa usapin nito, the tweets themselves. Secondary source, yung interpretation na nung tweet. Ang ginagawa ng GMA, binibigay sa atin yung secondary source, pero hindi na pakita yung primary source. Ano ibig sabihin nito? Kayo ay propagandista. Dapat, ipapakita nyo muna yung primary source bago kayo maglalagay ng secondary source, because secondary source is already a highly interpreted source. Material. Ngayon, pag pinakita nyo yung primary source, yung mga taong nakikinig sa inyo, makikita mismo kung yung secondary source ninyo na nag-i-interpret na yun ay tama or mali. Nagigets ninyo, yun ang tunay na education. Yung ginagawa nyo ngayon, indoctrination, anong ginagawa ninyo, GMA7? Sinasabi nyo sa mga tao, may mga kumakalat na fake news sa Twitter. Tapos hindi nyo ipapakita kung ano yung mismong sinasabi nyong fake news na nakalagay at sino ba yan. Kasi baka naman kasing gumagawa kayo ng story. May meron kayong nga ang tawag dyan. Ano yan? Kumbaga, mindsetting na nga ang ginagawa nila. Kaya hindi na nila ipapakita yung ano. Ang gumagawa lang nun si KMJS, 'di ba? Yung kay Ed Caluwag, tapos ito yung scientific findings ganon. Pero diyan yung the whole network talaga. Ayaw nilang gawin 'yon. Nang umano'y organized na social media network na ito, may epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially na nangyari to at na-alarm ka na agad, hindi mo naman dinemonstrate yung progression ng information and how you verified it to be a fake news. My God, Nico Balbedina, Diyos ko. Kaya nga alam mo ito. Parang bakit ka na-alarm? Asan yung naka-alarm mo? Ba't hindi mo pakita sa amin? Para makita nga namin kung meron ng basahan yung pagkaka-alarm mo. Kasi kasi kung hindi mo maipakita sa amin yung primary source at you will not allow us to form our own opinion, anong tawag dyan, Joey at Yumi? Propaganda. Kumukuha lang ng attention. Diba? Papansin, papampam, na oh my God, gusto niya magkaroon ng hype yung issue. Nakakatakot to, yung gano'n. Pag meron kayong kakilala sa buhay, tapos sasabihin sa inyo na, halimbawa ikaw Joey ha, halimbawa ikaw Joey, friend kita, tapos tatawagan kita,
Joey, hello. Hello, Joey, nandiyan ka ba? Hello? Andito ako. Joey, na-alarma ako. Oh, bakit? Basta na-alarma ako kasi ang daming kumakalat. Ano kumakalat? Basta yun ay maraming kumakalat na alarma ko. Nakaka-alarma to. Bakit? Saan? Ang dami kumakalat sa Twitter. Ang dami kumakalat sa Twitter. Nakakabahala na to. Baka maapektuhan ng eleksyon. Nagagets nyo na. Nagagets nyo na. Ikaw, kung aanga-anga ka, makikipraning ka rin. Ay, nakakabahala nga. Kung rasyonal ka, bakit mo yung Hindi mo alam pinag-uusapan nyo, di ba? Alarmang-alarma ka na, di mo alam pinag-uusapan nyo. Diyos me. Kita natin ahead of a very crucial election. And a lot of the information that they use pag pumasok na sila sa polling places, they get from social media. Kasi kung hindi informed or misinformed or disinformed ang ating electorate, hindi tayo makakapagbigay ng 100% na tiwala sa election. Pero siya hindi pa tayo ini-inform kung ano yung tweet na nakakabahala. Oo. At bakit ka nabahala? Kasi baka naman yung tweet na yan, kayo rin ang may gawa. Correct! Baka kayo lang rin pala nanakot doon sa sarili ninyo. Sarili ninyo, di ba? Kasi, tingnan mo natin kami, pakita mo sa, di ba, alam mo yung hindi pa niya na-establish, kung dapat tayong maniwala sa kanyang nakakabahala yung nakita niya. So, nagsanga na, naku, pag ganito, disinformation to, naku, hindi nakapaniwala ang eleksyon. Bakla, doon muna tayo sa... Doon muna tayo sa source ng iyong pagkabahala. Sis, ano ba yung kinababahala mo? Diba? Ano ba kinababahala mo? Takot na takot ka, ano nga? Basta Yumi! Ito yung database ng Press One PH at base sa kanilang nadiskubre, lumalabas na may hindi bababa sa 107 accounts. Ang halos pare-pareho ang ipinopost ng sabay-sabay. 25 raw sa mga ito, mga Chinese ng account names. Diyos me! Chinese okay. naman. Yun yung sinasabi ko, Miss Joy. Diba? Ang bobo naman ng mga Chinese na ganun sila ka-obvious kung magpropaganda sila sa mga Pinoy. Talaga bang gagawin nilang obvious na Chinese talaga yung name nila? Kung Chinese yung gumawa, paano sila makakakonect sa Filipino audience? Kaya nga, sila na naman articles. Hindi nagigets ninyo, paano yun makikita ng mga Pilipino? Kasi you need to build an audience. So pwede rin kasi na Chinese name, pwede rin ang gumawa kayo para kunwari may database. Kasi nga, ipakita nyo muna sa amin yung primary source. Oo. Pakita niyo muna sa amin. Actual tweet para ma-verify namin yung sinasabi niyong 107 accounts na Chinese. Diba? Diyos ko naman, ang dali-dali naman gumawa ng database. O, ito yung mga tweet, 107, pare-pareho, puro Chinese. So, correct. Propaganda yung datingan. Kasi ayaw nilang ipakita kasi it's either hindi naman viral yung hindi naman, kumbaga wala naman pumapansin ng content. Tapos kasi nga sila lang ang gumawa. Hindi, ayun na ang mas nakakabahala. Hindi pa na nagba-viral, pero nababahala kayo. Correct! Hindi, bakit kayo nababahala? Hindi naman Twitter ang number one source ng mga Pilipino. Facebook. Wala akong Twitter. Correct! At ang layo, ang layo ng percentage ng use ng Facebook, YouTube. Yung second is a far second. Second is a far second. Girl, walang ordinaryong Pilipinong nagbabasa ng Twitter. Sila? Facebook, TikTok, at YouTube. Kaya kita mo, ang galing ng kinuha nilang social media. Ito ang mga nakikita namin sa Twitter. Bakla walang Pilipino nagbabasa ng Twitter. Kung ako ang Chinese, bakla hindi ako mag-aaksay ng panahon sa Twitter dahil wala nang babasa dyan sa Pilipino. Kayo lang na mga kakamping. So, ngayon, dahil kayo lang dyan nakakamping sa Twitter, gawa-gawa nyo lang yan, be.
Mahalaga raw na maturuan ng publiko sa kahalagahan ng pagbe-verify ng content na nakikita lalo't may mga tool naman para gawin ito. Ipinakita ng CICC sa GMA Integrated News ang kanilang app na kaya raw makadetect ng deepfake video sa social media. Oras daw na i-activate ang app at ipasok dito ang niloloko ng tayo video. ng mga to eh. Ano yan? Si Zelensky ba yan? Zelensky ng Ukraine. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 segundo kung peke o tunay ang content. So, instead of continuously being deceived by the content, Ayan yung nakakagalit, meron na no? silang na-increase natin yung discernment. Liit ng tingin nila sa Pilipino. Gawa-gawa lang pala ito, hindi totoo. Then they can vote properly. Diyos ko po naman, kung makapagsalita naman yun, merong app na kineme. Paano yung naging app yan? Free nga yan online. Available yan to everyone. Parang may app kami. Bakla, libre yan online. Paano yung naging app yan? Charot na. Di ba yung nag-check tayo nung iba't ibang mga AI tools, yung AI verification. Identifier na mga contents na mga apps. Ilan yung app na ginamit natin nun to check? Ang dami. Actually, so, available. Okay, so napanood ninyo yung ng Press One. So anong natutunan nyo doon? May ba kayo natutunang facts? Itong GMA na yan, akala niya yung Pilipino, ganun pa rin na naniniwala sa mga pinapanood noon ng mga pelikula na mayroong sayaway, tas biglang dramahan. Alam mo yun, yung mga sinaunang pelikula. So ngayon, feeling nila ngayon na ang manunood sa kanila, maniniwala ngayon doon sa pagpapaliwanag nilang yan. Diba? Parang, Diyos ko, hello. Ganun kaliit ang tingin nila sa mamayang Pilipino. Akala nila, parang syunga-syungahan. Ang kausap kasi naman talaga nila, they are catering yung 81% collective IQ. Yun talaga ang kausap nila dyan. And they were also targeting the youth, Miss Joy. Kasi tingnan mo yung laziness ng journalism na that whole segment. They started with, nababahala sila with the South China Sea issue na pinapropagate daw ng mga accounts na yan. Anong connect nun sa local election? Yeah, exactly. Anong connect nun sa local election? Binigyan nila tayo ng isipin. O tapos nakita nila yung Excel file nila with all that. It's actually available sa page nila. You can access yung mga tweets nila doon kasi chinek ko. So pinakita nila yun. Really na nun, pinakita yung tweet. Anong page? Sa press1.ph. Press 1. Nakita yung page. They moved to showing paano mag-detect ng fake the video, yung ganun. So, ang lazy, ganun. And it's like a state-sponsored na tong propaganda eh. Labanan yung fake news. Saan yung fake news doon? And saan yung fake news na sinabi na the US is, diba, yung sabi niya, the US daw, yung piniframe nila na the US is interfering here. Saan yung fake news yun? May budget naman yung US. Alam mo kung bakit nababahala to si Press One? Walang nanonood ng content niya. Wala nga. Kaya nga, pang-hype lang. Walang nanonood ng content ni Press One. Kaya pala nababahala to. Ayan. 2,921, 2,607, 963. Kaya siya nababahala kasi walang nanonood sa kanya. Alam niyo kung bakit walang nanonood sa inyo? Nasa akin sila. Nasa page ko sila, mga Bex. Paano naman kasi yung mga i-guesting nyo, kailangan pa ng approval ni Martin Romualdez at ng Malacanang. Huwag nyo nga kaming issuesin. Diba? Talagang, you know what? What's going on in the Philippines is like an exact mirror image of what's going on in the United States. Na-imbier na yung mga tao sa mainstream media dahil nga wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinapalabas dyan. So yung itatarget mo yung mga youth, then yung youth na yan, hanggang teenager lang yan. Pagdating niya ng 18 years old, 19, 20, 21, maghahanap na niya ng ibang information dahil yung utak nila nagde-develop na. So, pag nag-develop na yung mga utak na yan, katulad ni Daniel Long. Si Daniel Long ba to? Daniel Long! Hello. Halimbawa, si Daniel Long, naging reader ko to, parang 17 years
parang 16 years old ka ba or 17 years old? 19 and fresh from being a minor. Alam mo yon, 'di ba? O, kita mo naghahanap sila. Pagdating na ng college, siya maghahanap. Bakla pa pwede ba yon? Na pagdating ninyo ng social science, may mga debate yan sa social science, hindi ba? Siyempre, pagdidebatihan nitong ang WPS ba ay nag-exist o hindi? Alam mo namang hindi pagdidebatihan yan sa mga eskwelahan. Ngayon, saan yung sila pupunta ng information para maging bongga sila sa debate para i-depende na ang the WPS kasi nito. Hindi sa akin, o di lahat sila lalo kayo maluloka. Alam mo, ang maganda dyan is i-hijack nyo na. Huwag nyo sabihin na lang sa mga teacher na illegal pag sinabi yung WPS doesn't exist. Yan, bongga yan. Ang ginagawa kasi nitong mainstream media, gusto rin nila mag-manufacture ng social media content creator. So, pinaprop nila itong si Press One kasi nga, walang audience sa TikTok. Pinaprop nila para magkaroon ng legitimacy. Ganyan rin naman yung ang problema kasi, kung di ma-convincing ang content mo, ang problema sa social media, kayo na hindi nyo naman alam ang galawan sa social media. Social media is really about authenticity.